This is that bread which came down from heaven. Not as your fathers did eat manna in the wilderness and are dead. He that eateth of this bread shall live forever. Magandang araw mga kapatid, ako po si Brother Dave at welcome sa isa namang episode na puno ng pag-asa. Makita natin ngayon maraming mga napapanood, nakikita sa mga social media na pinopost from time to time, mga lindol sa Cebu, diba, sa Davao, Luzon, and sa ibang bansa, mga sakuna, and talagang masabi nating parang ito ba'y walang katapusan na? Ito ba'y sinyalis na? So, kung bago ka pa lang dito, huwag kalimutang i-like, mag-subscribe at i-share ang video para mas marami pa tayong maabot ng mga puso. Ngayong araw, pag-usapan natin ang isang napapanahong tanong. Paano tayo mananatiling payapa sa gitna ng sakuna? Minsan nagkakaroon tayo ng stress, ng anxiety. Minsan, yung pag napapanood natin sa social media, yung mga tao nagsisigawan, yung mga tao hindi alam yung gagawin, di po ba? Sa panahon ng bagyo, lindol, sakit, o personal na krisis, paano tayo makakahanap ng kapayapaan mula sa ating Diyos? Sa buong kasaysayan ng Biblia, maraming lindol o lingkod ng Diyos ang dumaan sa matinding sakuna, literal man o spiritual. Anong sinasabi dito na literal o spiritual? Sabi natin literal, yung nangyayari sa buhay, yung mga pagsubok na nangyayari sa buhay nila noon at ganun din sa buhay natin ngayon. Spiritual challenge naman, ito yung pakikipagsagupa sa mga temptasyon ng mundo kung paano natin malalabanan. Kasi naniniwala ako na yung laban natin ngayon, hindi lang laban sa pisikal, like giyera or mga sakuna, yung laban din natin sa sarili natin. Yung laban sa pagitan ng mabuti at masama, yung pagpili ng tama sa buhay at ano ba yung tama. Ngunit sa bawat kwento, makikita natin ang isang pattern. Kapag ang tao ay lumapit sa Diyos, siya ay nagbibigay ng kapayapaan. Ulitin ko, siya, ang ating Panginoon, ay magbibigay ng kapayapaan sa ating mga puso. Sabi nga sa 1 chapter 14 verse 27, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ay ibinibigay ko sa inyo. Hindi ito gaya ng ibinibigay ng mundo. Huwag mabagabag ang inyong mga puso, ni matakot. Kapag tayo po'y mayroong pananampalataya sa Diyos at mayroong malaking sa Kanya, yung tiwala, hindi tayo mabagabag o matakot. Sabi, huwag mabagabag yung ating mga puso, ni matakot tayo. Kasi alam natin na nagtitiwala tayo sa Diyos. Sasabihin natin, Diyos, Ama namin sa langit, kayo na pong bahala. Diba? Parang andun yung peace sa iyong puso na no matter what, alam ko ililigtas mo ako. O ano man po yun, alam ko may plano po kayo. Di po ba? Napakaganda po, naalala ko yung kwento ni President Nelson na nasa airplane sila. And then, di ba nagkaroon doon ng parang problema sa engine. Tapos siya, kalmado lang siya. Kasi alam niya na if ever what happened, makikita niya na yung Diyos. Meron siyang malaking hope at pananampalataya na all things happens for a reason. Sometimes natatakot tayo kasi hindi natin alam yung rason. Sometimes natatakot tayo baka, diba, parang hindi tayo handa. In short, hindi tayo handa. Hindi tayo handa na kunin tayo. Totoo naman, that's real talk. Hindi tayo handa kasi marami pa tayong mga plano. Takot tayo kasi hindi natin alam kung anong mangyayari. Baka masaktan tayo, di ba? Baka gumuho, andun tayo sa loob. Marami tayong mga alaala, mga pag-alala. Pero sabi dito sa 1 chapter 14 verse 27, sinasabi ng Panginoong Jesucristo, ang kapayapaan ay kanyang iniiwan sa atin. Iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ay binibigay niya sa atin. Hindi ito gaya ng ibinibigay ng mundo. Kapag tayo manampalataya sa mundo, minsan nga may mga miracles na nangyayari. May mga milagro sa buhay na nangyayari na hindi natin inaasahan. Yung bang isang kwento na sa buhay natin, yung parang mayroon kang intuition, mayroong impression sa mind mo na huwag kang sasakay sa bus. Tapos mayroon kang naiwan or something na ganyan na talagang
hindi pinahintulutan na hindi ka makasakay doon. Tapos nalaman mo sa news or sa mga kaibigan na pag sumakay ka sana sa bus na yon, ma-aksidente yung bus na yon. Di ba? Yung tinatawag natin divine intervention. Kasi sabi ng Panginoon, hindi ito tulad ng ibinibigay ng mundo na mawawala, na mayroong kaba, mayroong takot. Dito, binibigay niya sa atin na hindi mabagabag ang ating mga puso. Ang ating puso kasi, yung kaba na naramdaman sa puso natin, nagkakaroon tayo ng nervyos di ba? Malakas yung pagtibok ng ating mga puso, ni matakot man. Sabi din sa Mateo, chapter 8, verse 26, bakit kayo natatakot? Kayong may maliit na pananampalataya. Teka, sabi pala dito, kung ang ating pananampalataya maliit, ibig sabihin nun, natatakot tayo. Kasi nga, yung pananampalataya o faith, ito yung paniniwala ng totoo sa isang bagay na hindi natin nakikita, pero alam nating totoo. Tulad ng Diyos, hindi kailanman natin siya nakita, pero alam natin na totoo siya. Diba? Yung mga magagandang bagay na mangyayari sa buhay natin, hindi natin alam what will happens next. Pero mayroon tayong saya sa puso natin, doon nagsisimula yung pananampalataya na iingatan tayo at tutulungan tayo ng ating Panginoong Jesucristo. Sabi pa dito sa dagdag sa verse, pagkatapos ay bumangon siya at pinatigil ang hangin at alon. Kung mayroon tayong pananampalataya sa Kanya, ititigil ng Diyos yung sakuna na mangyayari at nagkaroon ng ganap na katahimikan. Hindi man minsan matitigil sa labas, pero ito yung pakiramdam mo. Kahit na gaano katindi yung pangyayari, pero sa puso mo napaka-kalmado ka lang. Napaka-clear, napaka-peaceful sa puso mo. Ito yung tinatawag niya na hindi man mapigilan yung mga sakuna na mangyayari, pero ibibigay niya yung kapahingahan sa ating mga puso. At ang lahat ng bagay magiging tahimik, na magkakaroon ng katahimikan. Sabi naman sa Roma chapter 8, verses 38 at 39, pagpatuloy nyo lang po yung pagbabasa ng buong verse na yon, kinuha ko lang po yung mga importanteng mga words dito sa verse na to. Sabi, walang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos. No matter what, tayong lumalayo sa Diyos, tayong nag-iiba ang daan patungo sa Diyos. Ang tawag doon sa iba isa, dumadaan tayo sa maling landas. Hindi tayo dumadaan sa landas patungo sa Diyos. Pero yung pag-ibig niya at siya, hindi siya naghihiwalay sa atin. Kahit ang kamatayan, sakuna o anumang bagay sa hinaharap, hindi tayo pababayaan ng Diyos. Sabi nga niya, manalangin lang tayo, magkaroon tayo ng faith. Every time na magkaroon ako ng kaba, sasabi ko, Our Heavenly Father, help me sa aking pananampalataya. Help me. Tulungan niyo po ako sa aking nararamdaman ngayon. Tulungan niyo po ako na mawala tong takot na to. Yun parati. Kasi, real talk, hindi naman tayo, may mga time na mahina tayo, aminin na natin, di po ba? Kaya kailangan natin ng constant na panalangin ng pagtawag ng tulong sa ating Ama sa Langit. Habang nasa bangka, si Jesus ay natutulog. Dumating ang malakas na bagyo at ang mga alagad ay natakot. Ngunit nang siya ay gumising, sinabi niya, tigil. Isang salita lang, tigil. At ang bagyo ay humupa. Doon natin makikita, my dear brothers and sisters, na kapag gumising ang ating Diyos, hindi naman siya, sabi na, natutulog ba ang Diyos? No? Pero dito, natulog yung Diyos bilang tao, at nang gumising siya, simple na yung sinabi niya, tigil. No? At namangha yung mga apostoles niya, yung mga tagasunod niya. So dito makita natin mga kapatid na kapag nagkaroon tayo ng pananampalataya sa Diyos at yung Diyos mismo magkaman, titigil yan. Maraming mga faith-promoting experience na nangyayari sa buhay natin, no, sa buhay ng ibang tao na talagang tumutulong, no, makakatulong na patibayin ang ating pananampalataya. So dito makita natin na sumama tayo sa mga tao na malalakas yung pananampalataya para tayo lumakas din. Ang presensya ni Jesus ay sapat upang patahimikin ang anumang bagay, anumang bagyo, anumang sakuna, literal man o emosyonal. Manalangin agad. Tayo manalangin. Ang panalangin ay unang hakbang ng kapayapaan. Pag may mga naramdaman tayong kaba, na-feel natin na yung ating
naisip natin yung mga mahal natin sa buhay sa malayo, we pray. Diba, natutunan natin yan sa mga ninuno natin, sa ating mga magulang, na if nakaandam tayo ng kaba sa mga mahal natin sa buhay sa mga malalayong lugar na nagtatrabaho o may lakad, we pray in our heart. Ako ginagawa ko yan. If nakaramdam ako, God, please protect my children, protect my kids, protect my wife, protect me. No? Hindi man ako perpekto, tulungan niyo po ako. Parati tayong manalangin kasi isa yung pinakauna-unang magagawa natin. No? Sabi nila, wala namang magagawa yung panalangin. Naniniwala ako na nanampalataya dahil buhay yung Diyos. No? Tutulungan niya tayo. Nakadepende na kasi yun eh. Kung una pa nanalangin ka na wala ka ng faith, paano mangyayari yun? Pero still, ang Diyos ay nakikinig. Magtiwala sa mga pangako ng Diyos. Ang kanyang salita ay mas matatag kaysa sa anumang sakuna. May pangako ang Diyos. Ito yung mga pangako niya. Manalangin kayo, manampalataya kayo, manalig kayo. Dahil sasamahan ko kayo, kung hindi man hihinto yung mga sakuna sa labas, yung sa puso mo magkakaroon ka ng kapayapaan. Magkakaroon ka ng kasiguraduhan. Maglingkod sa kapwa. Sa pagtulong, tayo rin ay pinapalakas. Minsan, pinapalakas tayo sa paglilingkod. Halimbawa, sa kuna, may nakita tayong dapat tulungan at able na yung pamilya natin, tayo tumakbo. Tumulong tayo, di ba, sa mga bagyo. Ginawa namin. Pag-settle na yung mga pamilya ko, yung pamilya ko mismo, okay na sila. And then, lalabas ako at tutulong ako sa mga members and non-members na anong tawag doon, na salanta or na stranded sa bagyo. Kasi may mga member during bagyo or mga non-members na nakala nila, kaya nila yung bagyo. Pero nung dumating na yung malakas, hindi na sila nakapag-evacuate ba. So kung may mga sasakyan tayo, kung may mga opportunity na makapaglingkod tayo sa kanila, then we will do it. Gagawin natin, no? Sometimes di natin alam, at stake din yung buhay natin. Pero di ba, lumalakas tayo sa pagtulong sa iba. Kinakailangan natin maging malakas para sa kanila. Yun yung kapangyarihan ng pagtulong sa kapwa. Mag-aral ng banal na kasulatan. Ang salita ng Diyos ay gabay sa dilim. Minsan, paghawak mo ng scriptures, paghawak mo yung cellphone, kung mayroong battery pa, makapagbasa tayo ng banal na kasulatan, makapagpakinig tayo ng mga mensahe ng mga propeta, ng mga videos na inspiring at spiritual na mapapanood natin. Ito yung nagbibigay sa atin ng liwanag at gabay sa dilim. Maging handa pero hindi maging panic. Isa sa mga ginagawa natin, minsan nagiging panic na tayo. Sabi ko nga, sumisigaw, and hindi na alam yung gagawin, pero hindi naman natin sila masisisi at ang sarili natin. Imagine nasa 20th floor ka, nakita mo talaga gumaganon yung lupa, yung building, di ba? Mas worse pa, parang mayroong bumibiak. Ay naku po, di ba? Kapakaya nun, di ba? Yung parang ako siguro tatakbo ako pupunta doon sa stairs, tapos biglang ay naku, di ba? Magpapanik ka talaga. Pero sabi nga dito, kailangan natin maghanda. Kailan tayo maghahanda? Kung nandun yung sakuna, kailan tayo magtitipo ng 72 hours kit? Pag pag malala na yung sitwasyon, kailangan ngayon pa lang. Habang hindi pa ganun ka-worse, meron na tayo kahit papaano ng mga bigas, kahit na wala ng ulam. Kasi yung bigas, lagay mo nang doon sa ininit na tubig, pakuluan mo lang, pwede mo nang gawing lugaw. Di po ba? Sa amin ganun, lagyan mo lang ng asin, okay na yon, di ba? So, kahit kanin na lang sa atin makapag-survive tayo kasi pag kanin, madali siyang maubos, pero gawin mo siyang lugaw, makakain nyo at magtatagal pa siya ng ilang mga days or weeks. Yun yung kagandahan, no? Maghanda tayo, hindi lang yung darating yung bagay tapos iiyak na lang tayo kasi hindi tayo nakapaghanda. Pero may mga pagkakataon na hindi tayo handa, yung Panginoon naman, gumagawa siya ng paraan para matulungan tayo. Sa pamamagitan niya at sa ibang tao, yung ibang tao nagiging anghel para sa atin at tayo din magiging anghel para sa ibang tao. Isang pamilya sa Visayas ang nasalanta ng bagyo. Nawalan sila ng bahay pero hindi ng pag-asa. Sa gitna ng kawalan, nagsama-sama sila sa panalangin. Sa tulong ng simbahan at komunidad, unti-unting silang bumangon. Ang kanilang kwento ay patunay, ang pananampalataya ay mas matibay kaysa bagyo. Makita natin yung simbahan. Di ba, pag mayroong sakuna na nagpapadala agad ng tulong, minsan di makakaabot yung tulong, especially pag may bagyo, maraming puno ang natumba, kailangan tayo mismo
no, na makapag-survive in that time. Pag meron tayong mga gamit, ngayon may mga solar na maliliit, hindi ganun kamahal. Solar na maliliit na mga ilaw. Kayang magbigay ng ilaw for 7 hours. Noon, kailangan mo pang bumili ng gasolina or tawag doon, yung sa amin yung gas para lang na magkaroon ng ilaw or kandila. Sa amin, naglalagay kami. No, kahit hindi magamit yun ng ilang mga taon, andun lang. Kasi pagdating ng brownout, may kandila sa bahay. Ngayon pa, na anytime, pwede lang tayo mag-order online. Di po ba? Para yung pagdating ng tulong, masasabi nating okay na tayo kasi nagamit muna natin yung self-reliance natin, yung sarili natin nakapag-provide tayo. And then after nun, tulungan natin yung iba. Ito yung kwento, no, sa atin. Maraming nasakuna, mayroon na konti lang yung damage, mayroong malaki yung damage sa bahay. Minsan wala na silang bahay, minsan part pa ng family nila sa by the grace of God, no? Nawala sa kanila, di ba? Marami talaga yung walang kasiyahan sa sakuna Pero pwede tayong tumulong kahit sa ating sarili o nung meron tayo sa ibang tao. Ako mismo ay dumaan sa sakuna, hindi ng kalikasan, kundi ng puso. Sa panahon ng matinding lungkot, ang panalangin ang naging sandigan ko. Alam niyo po, dumating sa point na ako din, totoo, na gusto ko elaborate ito. Dumating talaga sa pagsubok ko, lumuhod ako, humingi ako ng tulong sa mga ancestors ko pa. Oo, mga lolo't lola ko, sa mga angels, pati sa langit. And alam ko na sila yung magbibigay sa atin ng tulong. Hindi naman tayo perfecto, di po ba? Marami tayong mga pinagdadaanan sa buhay, challenges. Kaya wala tayong karapatan na husgahan yung ibang tao kasi hindi natin yung anong pwedeng mangyari sa atin. May kwento nga ng isang tao na parati siya magpanghusga ba, yung hypocrites. Tapos kasi ginagawa niya dahil ginagawa niya yung mga kautusan ng Diyos, napipinpoint siya ng finger. Hanggang dumating na hindi niya inakala yung pagsubok at temptasyon na yon nangyari sa buhay niya. Mula noon natutunan niya na instead na i-judge niya yung kapwa niya, tulungan niyang umangat. Kasi hindi natin alam kung kailan tayo darating sa point na andun tayo sa sitwasyon nila. Andun tayo sa pinakamababa. Huwag nating panalangin or parang pangarapin yon. Siyempre, gusto natin na para tayong umuunlad. Pero hindi natin alam Diba noon, yung mga, sabihin na natin, real talk, yung mga LGBT. Parang, di ba? Pag-husgahan natin sila. Kasi straight tayo ngayon. Yung mga naligaw ng landas, yung mga nagda-drugs, yung mga nakikiapid, yung mga nagbebenta ng laman, at iba pang mga bagay. Di ba? Parang nusgahan ng isang tao. Pero hindi niya alam. Kasi maganda yung buhay niya. Napaka-prosperous niya sa simbahan. May calling siya. Talagang malaman talaga na pupunta sa temple. Wala talagang bahay-dungis. Hindi natin alam. Isang araw, mas mababa pa siya doon sa ina-expect niya. As in turn back talaga yung nangyari sa kanya. Andun niya na-realize na wala siyang karapatang humusga. Pero mayroon siyang opportunity tumulong sa iba. Hindi agad nawala ang problema, pero unti-unting bumalik ang kapayapaan. At sa bawat hakbang, naramdaman ko ang presensya ng Diyos. Kasi may mga tao na gusto nila na yung solusyon agad-agad. Pag nag-pray ako dito, dapat sagutin ako agad ng Panginoon, hindi yon. Pero yung dahan-dahan bumabalik yung kapayapaan sa atin. Dahan-dahan, everyday, nagkakaroon tayo ng pagkakataon ng munlad. Alam niyo po, kahapon pumunta ako sa father-in-law ko. Sabi ko sa kanya, I want to start a new life in my age right now. Gusto ko magkaroon ng freedom. Gusto ko na mas maging mapayapa pa yung buhay ko. Mas makapaglingkod pa ako sa Diyos. At maging masaya ako araw-araw. Hindi ko alam kung saan ako magsisimula. Hindi ko alam kung paano ko gagawin yon. Ang alam ko lang, I just do whatever it takes every day ng buhay ko na walang compliance. Hindi yung napipilitan ako kundi gusto ko. At alam ko yung Diyos makikinig yan. At ibibigay niya sa akin dahan-dahan. Sasagutin niya yung panalangin ko. Mga kapatid, tandaan natin ang sakuna ay bahagi ng buhay, pero ang takot ay hindi kailangang manatili. Sa bawat bagyo, may Diyos na nagsasabing, ako'y narito, huwag kang mangamba. Mga kapatid, ako po si Brother Dave. Masaya ako ngayon na nakapag-share ako sa inyo. Masaya ako na nagsama-sama tayong uli.
Ito po ay personalized lesson kasi nagdadagdag po ako ng mga information na insights pag natatanggap po akong inspiration galing sa ating Diyos at sa aking isip. Ang kapayapaan ay hindi kawalan ng problema. Ito ay presensya ng Diyos sa gitna ng problema. Amen. Huwag kalimutang i-share ang video po natin, mag-subscribe at i-like. Hanggang sa susunod na episode, paalam at pagpalain tayo ng ating Ama sa Langit.